Okay, wait. Aminin natin. Sino dito ang takot kay Rumpelstiltskin nung bata pa kayo? Ako guys. Like legit, hindi ko kinakaya yung itsura niya. Yung maliit na wrinkly na parang may sharp nose na parang mukhang pasas. Yung parang goblin na weird yung ngiti. Pero yung pinaka nakakatakot sa akin, yung thought na kapag hindi nahulaan ng queen yung pangalan niya, kukunin yung baby niya. Seryoso, 'di ba? Parang child abduction na may magical twist. Anyway, hindi lang siya basta fairy tale. So today, I'll tell you the full fact-checked historical and symbolic breakdown of Rumpelstiltskin, and trust me, this story is way darker than you think. Alright mga mima ko, get yourselves comfy. Huwag niyo nang pansinin tong kumot ko. Malamig kasi ngayon dito sa bahay. Anyway, so ang pinaka-iconic na version ng kwento comes from the Grimm Brothers, published in 1812. Then, nirevise siya in 1857. So, here's how it goes. So, may isang bansa raw sa malayong lugar, as in parang kalaban ni Dora the Explorer ang biyahe. So, doon, sa tabi ng gubat, may isang stream. Fresh ang tubig, sosyal. Tapos, may gilingan ng palay sa tabi. As in, legit na old school na mill. So, dyan nakatira si Miller at ang anak niya babae na sobrang ganda, matalino, at madiskarte sa buhay. Edi syempre, proud na proud si Tatay Miller sa kanya. Pero, ibang klase din tong si Tatay Miller kasi ibang level ang pagka-hampugero niya. So, one day, habang nag-hunting si King sa gubat, hahabi ng mga yayamanin. Nilapitan siya ni Tatay Miller. Tapos biglang, boom, sabi ni tatay, kamahalan, alam nyo ba, yung anak ko, kaya niyang gawing ginto yung dayami. Now, the king was like, nagka-catching moment siya. Wait lang, ano raw? Because this king, malala ang pagka-greedy niya sa money. So, inutusan niya yung mga tauhan niya. Sabi niya, sige nga, tingnan natin kung totoo. Dalhin niyo yung anak ng Miller. Dalhin niyo sa palasyo. Now na. So pagdating na dalaga sa castle, pinasok siya sa isang kwarto na puno ng straw. Yes, yung literal na dayami guys. May spinning wheel sa gitna. Tapos biglang sabi ng king sa kanya, before sunrise gusto ko puro ginto na yan or else tsugi ka. Ay ngayon si ate girl na loka, sabi niya, hala tay, ano tong pinasok mo sa akin? So kahit anong paliwanag niya sa king na hindi niya talaga kaya yon at hindi naman totoo yung sinabi ng tatay niya, wala guys. Sarado na yung pinto, locked in, walang signal, walang escape. So ayun, nag-emo siya sa isang sulok, umiiyak. Then plot twist, may pumasok na weird looking na maliit na lalaki na mukhang pasas. As in para siyang galing sa TikTok filter, yung maliit na hukot tapos may attitude. So sabi ni kuya na mukhang pasas, oy ate girl, ba't ka umiiyak dyan? Tapos sabi ni ate girl, kasi kailangan ko daw gawing ginto itong straw na to. Pero hindi ko naman alam kung paano, tsaka di ko nga alam. Wala akong alam. Tapos sabi ng dwarf, sige, ano ibabayad mo sa akin kung ako yung gagawa? Tapos sabi ni ate girl, necklace ko na lang po, ito. So ayun game, umupo siya sa spinning wheel, si kuya na mukhang pasas. Then habang nag-work siya, nag-song and dance number pa siya. Sabi niya, roundabout, lo and behold, reel away straw into gold. Yan, so boom, by the time na sumilip ang araw, ginto na lahat ng dayami. Ayan guys, so pagbalik ni King, nawindang siya. Pero syempre kumatching yung mata niya, sabi niya, galing mo Pero teka lang, I want more. So nilipat niya ulit si ate girl sa mas malaking room, mas madaming straw at same deal. Make this gold or else tsugi ka. Again, iyak mode na naman si ate girl natin. Kasi akala niya okay na yun, pero hindi pa pala. Napasok ulit sa eksena si kuya na mukhang pasas. Sabi niya, ba't umiyak ka na naman dyan? Tapos sabi ni ate girl, akala ko kasi okay na, pero mas marami pa pinagawa sa akin ngayon. Ano ba to? Tapos sabi ng dwarf, sige, I got you. Pero ano babayad mo sa akin this time? Tapos sabi ni ate girl, sige na nga. Ito, sing-sing ko. So okay, deal. Same kanta, same magic, and boom, gold ulit. Next day, sabi ni King, sige last na, pag naging ginto lahat to, pakakasalan kita, magiging queen ka. Ngayon, pinasok si ate girl sa mas malaki pang room. Sa sobrang dami na ng straw, parang pa-warehouse na yung atake. So, umiyak na naman si ate girl. Tapos, dumating na naman si kuya na mukhang pasas. So, same eksena. This time, sabi ni kuya na mukhang pasas, sabi niya, ano yung babayad mo sa akin ngayon? So, sabi ni ate girl, wala na po kasi akong alahas nabigay ko na lahat sa'yo. So, sabi ni kuya na mukhang pasas, okay, sige, ganito na lang. Yung first baby mo, pag naging queen ka,
Akin na, kukunin ko. G ka? Si ate girl natin guys, desperado level. So kahit red flag at labag sa kalooban niya, go na lang. For the sake na hindi siya matsugi. So sabi niya kay kuya na mukhang pasas, sige po. Yan. So the next day, ginto na lahat ng straw at true to his word, kudos kay Kinga, pinakasalan niya si ate girl natin. So from miller's daughter to queen real quick. Now, fast forward, nanganak na si Queen, si ate girl natin. So happy-happy na sana no with the baby. Pero one random day, boom, biglang nagpakita si kuya na mukhang pasa sa nursery. So sabi niya, "Hi Bess, remember me? Baby ko na to ha." Sabi ni Queen, "Wait no, wag po, kahit yaman ng buong kaharian ibibigay ko." So sabi ni kuya na mukhang pasas, okay, sige, bibigyan kita ng 3 days. Kung mahulaan mo yung pangalan ko, baby mo is safe. Pero kung hindi, good luck na lang sa motherhood. So yung ginawa ni Queen, nagpatawag siya ng mga messenger. Sabi niya, "Guys, go kayo, alamin nyo lahat ng weird name sa buong kaharian." So day 1 of guessing game with kuya na mukhang pasa, sabi ni Queen. So ang pangalan mo ba si Timothy, Ikabod, Benjamin, Jeremiah? So sabi ni kuya na mukhang pasas, "Nope, madam, that is not my name." So day 2 na of the guessing game. Sabi ni Queen, "Bandy legs, Crookshanks, Hunchback." Sabi ni kuya na mukhang pasas, "Nice try, pero that's not my name." Ngayon, day 3 na. Shit guys, day 3 na. Sana mahulaan niya no. Eto guys, may isang messenger siya na bumalik with magandang balita. Sabi ng messenger, "Your Majesty, habang nasa gubat ako, may nakita akong kubo. Tapos may weirdong nagsusolo dance sa harap ng bonfire. Tapos kumakanta siya ng, 'Merrily the feast I'll make, today I'll brew, tomorrow bake. Merrily I'll dance and sing, for next day will a stranger bring. Till dust my lady dream, Rumpelstiltskin is my name." So syempre tuwang-tuwa si Queen, sabi niya, "Ay perfect, let's go!" Ngayon guys, pagdating ni kuya na mukhang pasas, confident pa siya. Sabi niya, "Kamahalan, ready ka na ba? What's my name?" Syempre, si ate girl natin nagmamaang-maangan pa. Sabi niya, "John?" Sabi niya, "Nope." "Tom?" Nice try. "Jemmy?" No. Paano kung Rumpelstiltskin?" Tapos yung reaction ni kuya na mukhang pasas, "What the? Some witch told you that." Tapos cue mental breakdown. Sa OJ 8 and 12 version guys, sa sobrang galit ni Rumpelstiltskin, he stomped his foot so hard into the ground na lumubog siya hanggang waist level. Tapos in his rage, hinila niya yung sarili niya hanggang mapunit siya sa dalawa. Yes girl, he literally ripped himself in half. But in the 1857 revision, simple lang, he ran away, never to be seen again. Okay guys, this story may look like a weird fantasy about a creepy dude na gustong agawin ng baby. Pero kapag binutas mo yung surface, ang dami niyang tinatago. So let's dig into the darker meanings behind this tale. Unang-una, si Rumpelstiltskin mismo, kung iisipin mo, para siya yung kontrabida sa kwento, di ba? Yung manipulative, mysterious, creepy. Pero kung tutuusin, hindi siya simpleng villain. Sa original Grimm version, wala siyang clear motive kung bakit niya gustong kunin yung bata. Hindi naman siya halimaw, hindi siya gutom, hindi rin siya hari o mangkukulam. Isa lang siyang nilalang na may kapangyarihan pero walang malinaw na backstory. So symbolically, si Rumpelstiltskin ay parang representation ng the old world. Meaning yung panahon na may mga supernatural deals, mysterious powers, and consequences na you reap what you sow. Isa siyang warning sa mga taong gumagawa ng shortcut sa success. Gaya nung miller's daughter na napilitang gumawa ng deal para lang makasurvive. Ngayon, let's talk about the act of spinning straw into gold. Di ba ang intense no? Parang imposibleng task. Pero symbolically, ito raw ay parang representation ng female labor or creativity. Ibig sabihin, yung babae, gamit lang siya. Pinapagawa siya ng mga impossible things para lang makinabang yung hari. Hindi siya pinapakinggan. Walang say. So this reflects the societal expectation sa kababaihan noon na dapat tahimik ka lang, dapat productive ka, dapat magaling ka or else. Kahit successful siya, hindi pa rin sapat, no? The king threatens her with death pa rin unless makahanap siya ng way. So kahit skillful siya, hindi pa rin siya fully in control. She's still being controlled by men. Una, ng tatay niya, then ng hari, then ni Rumpelstiltskin. So that's the real horror here, no? Kasi kahit anong gawin ng babae sa story, lagi siyang may kapalit. Time, freedom, o anak niya.
Now, here's where it gets more interesting, yung deal with the baby. Bakit nga ba gusto ni Rumpelstiltskin ng sanggol? Well guys, in many ancient folktales, no, may theme talaga ng child sacrifice or firstborn promise. Parang symbolism siya ng death or consequence ng isang bargain. Pag may ginusto ka at nakamit mo, may price yan. At minsan yung price, hindi lang material. Buhay ang kapalit. Ang creepy, di ba? Pero very real sa kultura noon. May mga paniniwala noon na kapag nag-promise ka sa isang supernatural being, ang firstborn mo ang magiging bayad. Kasi yun ang pinaka-valuable sa'yo. Okay, also let's talk about the importance of knowing a name. Bakit super powerful yung act ng paghula ng name ni Rumpelstiltskin? Kasi guys, sa folk magic and mythology, to know someone's true name is to have power over them. Kaya si Rumpelstiltskin nagalit ng gusto nang malaman yung name niya. Kasi that means wala na siyang control. In a way, yung pag-know ng name niya is the girl reclaiming her power. Na-break yung curse, na-cancel yung deal. Kasi once you know the truth, you're no longer scared of it. So if you look at it this way guys, no, the whole story of Rumpelstiltskin is actually about power, survival, oppression, and consequence. At sa huli, ang babae na objectified siya, ginipit, kinontrol, and she found a way to break the system and saved her child. Not because of magic, but because she paid attention. She used her brain and she fought back. Kaya nga creepy siya as a kid. Pero as an adult, mas creepy siya kasi now we realize it's not about monsters. It's about real life fears. Yung manipulation, loss of agency or freedom, and how far we are willing to go to survive. Okay guys, let's rewind back in time. Saan nga ba nanggaling ang weird, twisted na kwento ng Rumpelstiltskin? Well, believe it or not, sobrang luma na ng story na to. Like, ancient levels. May mga version nito na more than 4,000 years old na guys, as in umabot pa ng panahon ng Bronze Age. May mga archaeological artifacts na natagpuan sa Germany na may illustrations ng spinning thread, deals with creatures, at even names being used to break curses. So, ibig sabihin, matagal na palang iniikutan ng tao yung idea ng magical contracts at name is equals to power. So, fast forward sa 16th century around Europe, kumalat ang iba't ibang versions ng kwento. May Italian version na ang name ng magical creature ay Tremotino. Sa England, naging Tom Tit Tot. Sa Iceland naman, may Gilitrut. Tapos sa Norway, Titeliture. Iba-ibang pangalan pero pare-pareho ang theme. May babae na pilitan gumawa ng impossible task, nakipag-deal sa magical being, at in the end, the power shifts when she finds out his real name. Now, let's go to the most well-known version, yung Brothers Grimm version. So guys, kinolekta nila ang story from German oral folktales and they published the first version in 1812. So they have two versions. Yung one version was more dramatic and typical sa Brothers Grimm na i-darken ang mga fairy tales para maging cautionary tales. Warning stories kumbaga, para matuto ang mga bata na wag basta-basta magtiwala at maging greedy at wag makipag-deal kung hindi mo alam ang kapalit. So ito guys, fun fact. The name Rumpelstiltskin actually comes from the old German word na Rumpelstiltskin, which refers to a type of goblin or poltergeist na mahilig gumawa ng kalat at ingay sa bahay habang natutulog ang tao. Parang prankster na may dark twist. So kung titingnan nyo guys, centuries na tayong kinikilabutan sa ganitong mga kwento at kung bakit hindi nawawala ang appeal ng Rumpelstiltskin hanggang ngayon kasi kahit may magic at fairy tale feels, totoo ang takot na dala niya. At the core of it all, it's about desperation, broken promises, and the price we pay when we are forced to make impossible choices. So guys, what's the moralization for today's story? Una sa lahat, wag na wag kang mangako nang hindi mo kayang panindigan, lalo na kung wala ka sa posisyon para gawin yun. Hindi porket gusto mong magpa-impress, magsasabi ka lang ng kalokohan. Like yung si Tatay Miller dito, di ba, nagbida-bida na my daughter can spin straw into gold kuno. Pero wala namang katotohanan. So ayun, yung anak kinapasubo. In real life, marami talagang nasasaktan dahil sa yabang ng iba. Yung ikaw na nga ang tahimik, ikaw pa yung nadadamay sa consequences ng choices na hindi mo naman ginawa. Pangalawa, kung may kapalit,
may kabayaran. Yung dalaga, 'di ba, si ate girl, sunod lang ng sunod kasi wala siyang choice. Pero every time she said yes, may nawawala sa kanya. Una, yung mga alahas niya. Tapos yung gamit hanggang sa anak na yung kapalit. Ilang beses ka na bang napilitang mag-sacrifice para lang makaligtas? Yung kahit ayaw mo na, go ka pa rin kasi wala kang option. Ang sakit kapag sarili mong kapayapaan ang kailangang isuko para lang sa ikabubuti ng iba, di ba? Third, huwag maliitin ang small details, lalo na ang mga pangalan. Dahil lang nalaman niya ang name ni Rumpelstiltskin, di ba guys, nabawi niya yung kapangyarihan. Ang liit na bagay, di ba, pero sobrang laking impact. Kasi sometimes the smallest truths hold the biggest power. Minsan yung pinakatinago, yun ang pinaka makakapagpalaya sa'yo. Tsaka lagi nyo tandaan guys, knowledge is power. Diba laging sinasabi sa atin to, lalo na kung ikaw ang ginagamit. Pang-apat, sometimes even monsters follow the rules. O diba si Rumpelstiltskin, creepy man at may pagka-scammer. Pero may terms and conditions siya, hindi siya basta-basta kumuha ng baby. May usapan sila. At dito mo marirealize na minsan, mas may palabra de honor pa yung villain kaysa sa taong dapat kakampi mo. Sad reality, no? Kasi hindi lahat ng masama ay halata. Yung iba nakasmile, pero mas malala pa sa halimaw. At ang pinaka-real talk takeaway natin dito, minsan, kailangan mong lumaban at mag-isip ng paraan para makawala sa toxic situation. Hindi lahat ng taong tumutulong may purong intensyon. Hindi lahat ng deal fair. At hindi lahat ng fairy tale may simpleng ending. Sometimes, you gotta save yourself, mga mi. Kasi kung aasa ka sa prince or sa magic, baka maunahan ka pa ng kontrata. Huwag ka matakot lumaban kahit pa ang kaharap mo ay isang halimaw na marunong magbilang. And that, guys, is the dark, twisted tea behind Rumpelstiltskin. A story na nung bata ako, legit, kinatakutan ko talaga. Sino tong impacto na gustong i-kidnap yung baby kapag hindi mo mahulaan ang pangalan niya? Diba? Creepy. Kakaloka. Parang multong marites na may legal claim sa anak mo. Pero now that we've seen what's really behind the tale, ang dami niyang layers, no? Power, desperation, identity, sacrifice, ang lalim pala. Fairy tale daw, pero trauma core ang pig. At syempre, anong fairy tale na naman ang gusto niyong kakain natin next, no? Just drop your story suggestions sa Comsec. Malay mo yan ang next story time natin. Again, this has been Sa Likod ng Kwento with me, Apple Season. And as always, don't forget to follow, like, share, and save. Subscribe na rin kayo sa YT channel ko, guys. And I hope to see you in the next one. Bye-bye!